Pag pinusuan mo po ang isang pares sa single antenna o isang arometer, ito po ay meron ng libreng bala na kasama. Ang bala po para mahanap mo yung entrance tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, sucker deposit, porong simento ng hapon, alkitran, poison gas at code compass degrees. Ang kasama pa rin po, booklet, Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog. Tagalog po ito mga kababayan. Hindi na po tayo mahihirapan o magtatanong pa kung kanino. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. At muli pa rin po, ito yung pinusuan ng ating pong ka-TH mula po sa Southern Leyte. Isang pares na single antenna at isa pong arometer. So mga kababayan, mga ka-TH, tulad pa rin po yung aking binahagi na kapag pinusuan mo po ang isang pares na single antenna, ganoon na rin po isang arometer. Ito po ay meron ng libreng bala na kasama na pambala po para mahanap mo yung entrance tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, sucker deposit, porong simento ng hapon, alkitran, poison gas at code compass degrees. At ganoon na rin po mga ka-TH, mga kabayan, ang kasama pa rin po ng isang pares na single antenna, isang arometer, ganoon na rin po sa mga bala ay ito pong ating booklet na ito po ay Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog na Tagalog po ito mga kababayan. Tagalog. Hindi na po tayo mahihirapan o magtatanong pa kung kanino sapagkat lahat po ng mga nakasulat dito, maging salita man niya ng mga Hapon ay nandito yan. Ano man yung mga marker na makikita nyo sa bato, nandito po yan, Tagalog po yan. Kaya kahit ikaw mag-isa ang pumunta sa iyong area, ikaw lamang yung naghukay, hindi mo na kailangan magtanong. Maganda ito mga ka-TH, mga babayan. Malaking tulong po ito para sa inyo. So ito po, pag pinusuan mo ang isang pares sa single antenna, isang arometer, may kasama ng bala tulad na sinabi, at ito po, booklet ng Yamashita Treasure. Yan. Ito po yung Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog. So mga kababayan, mga ka-TH, ito po ang ating isang pares sa single antenna, isang arometer, ay bala-bala kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulukit ng ating single antenna. Parehas mo silang gagamitin, isa lamang ang iyong babalahan. So meron po tayong 18 carats gold na atin pong ibinala. Ganoon na rin po, meron ako ilulukit dito. Ito po yung bracelet na 18 carats. So mga kababayan, mga ka-TH, ito yung kagandahan. Pagka pinusuan mo po ang 2 pirasong single antenna, tulad pa rin po ng aking binabahagi na napakaganda po niyang gamitin. At ika nga, napakarami po niyang dala. Kapag tinapatan mo po yung items o yung Auronal Gold, doon po siya nagkukross. So yun yung kagandahan mga ka-TH, mga kababayan, na kapag meron kang 2 pirasong single antenna at meron kang isang arometer, okay na po yan. Kahit hindi ka na kumuha ng ibang gamit, mahalaga na po yung itong atin, napakaganda na po dyan. So ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, sa pagbabahagi pa rin po ng pagtaas, paghawak, kung paano po natin na ginagamit. Ito pong ating 2 pirasong single antenna. So napakalakas po niya, ganun po siya mag-detect. Kailangan sanayin nyo lang po yung inyong sarili, yung paghawak mo sa kamay, pag itinaas mo po yan, pantay. So isang pi o isang pi kalahati, ito yung pamantay natin, pagitan, itong tabihan. Tapos pag itinaas mo po yan, tamang taas lamang, pantay kilikili. Pag itinaas mo po yan, tamang taas na nakatungo na yan. So kapag itinaas mo yan, tamang taas, pupunduhan mo yan. At kapag itinaas mo yan, pinunduhan mo yan, pakiramdaman mo na po kung saan po yan hinihila ng aura ng gold. So ganun po yung ating gagawin mga kababayan. So ito po, sa paghawak pa rin po natin ng handle, tulad pa rin na aking binabahagi, pag hinawakan mo po yung gitna palad, hindi na po siya paluwag-luwag o higpit. So steady na po yung paghigpit niya at kailangan isa sa puso mo, dadamahin mo yung paghawak mo ng locator. So ganyan mga ka-TH, mga kababayan, isa puso mo lamang at sa pag ginamit na po natin, yung isip po natin dapat hindi po yan naglalayag. So focus po tayo doon, iniisip po natin kung saan po naroon yung aura ng gold. So aura po yung ating inilulukit. Depende po yan sa kung ano po yung ating ibinala. So ganyan po yan, bala po natin ay gold, 18 carats, direkta na po yan. Kung ano po yung aura o ano po yung singaw, amoy ng gold,
yun po yung hahanapin ng atin pong locator. Yun yung kanyang aamuyin, na kapag natukyan po niya yan, inihila na po ng aura ng gold ito pong ating antena. So, dadalhin po tayo doon sa aura ng gold at kailangan susundan po natin yan. So, ganyan mga kababayan, mga ka-TH, sa pagbabahagi pa rin po ng ating locator, triple antenna, single antenna, aura meter, Japanese one, Japanese aura meter, improvised back. So, alin man po dyan sa mga pinusuan nyo yan. So, mag-chat, tumawag lang kayo sa aking numero. So, mga kababayan, ito pa rin yung kagandahan, lalo na kapag ikaw ay bago, kapag tinapatan po natin yan. So, doon po agad yan, maglulocate. Yan, napakabilis po niya. Ayan. So, ramdam na ramdam po natin mga kababayan. Pag bago ka, pag tinapatan mo, pag itinaas mo, dapat pagtaas mo pa rin, sabay pa rin, tamang taas pa rin yan. So, ganyan pa rin yan. Yan, ganun po siya kabilis mag-react, lalo na kapag tinapatan po natin itong ating target. So, ibig sabihin yan, dapat pagka magkukross po yung ating 2 pirasong single antenna, ito po yan mga kababayan na. Ito po yung sagad, hindi po nasa kalahati, hindi po nasa dulo. Kaya pakikiramdaman nyo po, pagka tatapatan po natin yan, makikita nyo po doon sa dulo ng antenna mga kababayan. Yan. So, ganyan po yan. Ito po yung tamang pagtapat. Mapapakiramdaman nyo po yung dulo ng antenna, malapit na yan. Yan. So, kapag tatapakan po natin yan, sasagad po yan. So, yan po yung inyong pag-aaralan. So, kaya nga tulad po ng aking sinasabi, na kailangan pag nalaman mo na po yung lapad ng deteksyon, ang paa mo'y nasa labas ng deteksyon, hindi mo po pwedeng itapat lamang itong handle. Kung nasan po yung aura ng gold at nasa labas po yung deteksyon mo, yung paa mo, yan po ay nagtuturo. Hindi po kinakailangan natin paikutin ang locator kung wala naman po tayo doon sa sentro ng aura ng gold. So, pakiramdaman nyo mga kababayan, testingin nyo yung sinasabi ko sa inyo na kung yan ay totoo, lalo na kapag ikaw ay magpapaikot o tatapatan mo po yung isang bagay o yung isang aura na gusto yung inilulocate. So, totoo po yan, sinasabi kong yan. Lahat ng deteksyon, pinag-aaralan ko yan kung ano yung mga pag-cross niya, yung pag-ikot niya, kung saan tayo pupisto. So, muli pa rin po mga kabayan, mga ka-TH, napakahalaga po ng aura meter o maging manual na locator. Dapat po yan binabalahan. Napaka-importante po niyan. Hindi po pwedeng hindi babalahan ang locator. Dahil kapag manual na locator yan, kailangan mo talagang balahan. Pero na lang mga kababayan, masasabi natin hindi na balahan o hindi na talaga babalahan ng locator kung mayroon pong gold na nakadirekta na nakalagay na po sa loob. Pero kapag mayroon po yung nakadirekta na gold, hindi na po talaga yung babalahan, doon mo lang sa gold yan malulukit o magagamit. Hindi mo na magamit yan sa iba. Pero yung maganda na kailangan huwag ka magpapadirekta ng load o gold sa loob kasi yan ay isa lang magagamit mo. Pag hindi nakadirekta yan, kahit anong bala na ilagay mo, yan po ay maglulukit, mahanap mo. So yun yung kaganda. Ito pa rin, napakahalaga pa rin po mga kababayan, itong hour meter na pinusuan pa rin po ng ating ka-TH mula po sa probinsya ng Southern Leyte. Ito po yung hour meter na kapag ay na-locate na po ng 2 pirasong single antenna, saan man yan naroon, 2 kilometro, 3 kilometro, pag nasundan mo yan, nakita mo yung aura ng gold, aura meter na po yung ginagamit sa pag-estimate po ng lapad ng deteksyon. Bago po tayo mag-estimate ng lalim, pag nagsimula na po tayo maghukay, na-estimate na natin lahat, doon na po ginagamit ang aura meter hanggang sa umilalim. So ito pa rin, mahalaga pa rin po ang paggamit po natin ng aura meter mga kababayan. Pwede po yung ganyan patindig. Yan. Pwede po yung ganyan patindig. Doon po siya nagtuturo. At pwede rin naman po na patungo o nakatiwari parang Japanese one. Yan, pwede po ganyan. At pwede naman po yung pahiga. Pagka pahiga, patindig, yan po ay po pwede sa pag-estimate ng lapad na deteksyon. So mga kababayan, mga ka-TH, ito pa rin, napakahalaga pa rin po ng aura meter. So ito pa rin yung ating single antenna. Yan. Ang ating single antenna po kapag isa lang ang ginamit mo, yan. Napakabilis po niya. So yan, ito pa rin. Sa simple pamamaraan lang po yan. Doon pa rin po agad ang tuturo. Pag itinaas mo po ang locator, hindi mo na po kailangang hilakad pa para siya mag-locate o igalaw. Kailangan pag in-steady mo yan, kahit nasa ang kasulok, nakaposisyon, pag itinaas mo po,
ang isang singilatina o isang locator, magtuturo na po yan. Napakadali na po niyang hanapin. Hindi ka na mahihirapan. So ganyan mga ka-teach, hindi mo kinakailangang ilakad. Yan. Ganyan lang. Pag nakaupo ka dyan, nakatindig, so ganyan lang po yung paggamit natin ng ating pong locator. So tatapatan ko po ito. At kalahating dakal pa rin po itong ating antena. So kapag tinapatan po yan, mga kababayan, kailangan masintruhan po natin yung gitna. So yan, ganyan po yan. Pagka nasintruhan yan, ang pag-ikot po ng ating locator ay napakagaan po yan. Hindi po yan mahirap o parang pinipilit po natin yung paggalaw niya. So pakiramdaman niya mga kababayan, dapat nasa loob kayo ng sintro ng detection. So ito pa rin mga kababayan, mga ka-teach. Ito po yung pinusuan ng ating ka-teach mula po sa Southern Leyte na isang pares na single antenna, isang aurameter, at ganoon na rin po yung booklet natin na Tagalog at plus mga bala na kasama po. Dapat pares po yan. Kompleto po yan. Na ito lamang po yan. Ito. So muli po mga kababayan, mga ka-teach, maraming salamat sa inyo lahat sa patuloy na nanonood po ng aking upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga ka-teach.